Alright, isa na naman pong life update na wala namang humingi. Mga infong ibibigay kahit wala namang nagtanong. At mga tips na ang katotohanan ay hindi nyo naman kailangan. Nani? At ito ang videong hindi para sa inyo, kundi para sa amin. Charot lang! At kung nakikita nyo man na masipag yung dalawang ugok sa video, gusto ko lang sabihin na hindi normal yan. Kailangan lang talaga namin tong gawin kasi maglilipat kami ng bahay. Actually, mamimiss namin tong condo na to. Ito kasi yung una naming condo the moment na naging official na expat na kami or foreign workers. It's been a year. Grabe ang bilis. At sakse ang unit na to sa individual struggles namin during our adjustment period. Kahit naman kasi matagal na akong nagre-rent nung nag-work ako sa Manila at nagpupunta rin naman ako sa ibang bansa for vacation, ibang-iba pa rin yung titira ka na talaga on that country. And you know na hindi ka basta-basta makaka-uwi whenever you want. Pero kung malaki yung naging adjustment ko, for sure, mas malaki yung naging adjustment ni Ivan. Bukod kasi sa first time OFW din siya like me, first time niya din kasi na umalis sa bahay nila to live in another place. Kasi for the longest time, nakatira naman talaga siya sa family niya. But it's okay. This is part of growing up, sabi nga ng iba. Actually, very unexpected yung pagpunta namin dito. Sobrang bilis ng naging process namin and di namin nakalain na ganun-ganun lang yung nangyari tapos nandito na kami agad. Hi! Bye-bye, guys! If I remember it right kasi, it was the last week of July. Monday. It was Monday. The last Monday of July nang na-interview ako. This is 2024 by the way. And then, the following day, Tuesday, I got my confirmation that I was hired. And on the same day, I even got an invitation for interview. And then, hindi naman namin na-expected. The following day then comes Wednesday, makakakuha na rin siya ng confirmation na hired na rin siya. This was all after nag-apply kami sa iba't ibang bansa, not knowing kung magiging magkasama kami or hindi. Actually, we ready ourselves na baka maging LDR or something. Pero grabe, sobrang, ano ba to? Siguro sabi ni Lord, ang boring naman kung mag-isa ka doon, nak. Samahan ka na ni Ivan. Kidding aside, sobrang grateful kami sa nangyari. Actually, yung flight niya, it was September 24. So, ang naging application namin was July. August, nagpa-process na kami ng requirements. And then September, flight niya na. Start date niya kasi is October 1. So, September 24 yata, nandun na siya dito na siya sa Malaysia. And then ako naman, ang start date ko kasi ay October 14. So, supposedly, ang flight ko ay October 11. Pero sabi niya kasi, gusto niya na kasama ako kapag naghanap kami ng unit na titirahan para, of course, both opinion are heard. Kaya, September 27 pa lang, nandito na rin ako kasama niya. Kinausap ko yung HR kung pwede bang mauna na ako sa flight. And pumayag naman sila. Kompleto na rin naman kasi yung requirements ko. Really, flight na lang talaga yung hinihintay. So, pagdating sa immigration, naging smooth lang naman din kasi all papers are presented, may OEC, and everything that's needed sa mga OFW. And having that said, if there's one thing that I can say or tell about people na gustong mag-abroad in the future, isa lang naman yun. Gusto ko lang sabihin na you should make it legal.
Not because I made it legal, or not because I hate people who did not make it legal, but because it's for your safety. And guys, kawawa naman yung naka-offload na gusto lang naman mag-travel. Anyways, nasa inyo naman yan. I just really wish na we all make it and we are all safe in the process. Yan. At habang figure out ko kung paano paganahin tong washing machine, ay gusto ko lang sabihin sa inyo kung bakit kami lumipat ng kondo kahit hindi naman kayo curious. Sorry, sobrang naaliw lang talaga ako dun sa mga nag-impersonate tong madalas mga sabihin ng mga host sa party or events, yung alright, ayan. Sorry. Pero ayun na nga, habang pinifigure out ko kung paano paganahin tong washing machine, I just wanna share kung bakit nga ba kami lumipat ng kondo. At first, ayaw naman na sana talaga namin lumipat kasi sobrang settled na kami dun sa nauna namin na unit. Very convenient papunta sa work ko kasi walking distance lang. Tapos siya naman magbabas lang siya. One ride lang. And mura lang yung pamasahe. Kaya lang, may mga bagay na rin na nasira dun sa unit na kailangan namin ipaayos. And unfortunately, yung agent na napunta sa amin, yung nag-assist sa amin to move in, hindi niya na kami nire-replyan. Kumbaga nag-ghost kami ng agent namin. Hindi naman kami pwedeng magpapasok basta-basta doon ng mag-aayos ng mga kailangan ayusin sa unit without permission ng agent or ng may-ari. Kasi, medyo mataas yung security doon sa condo na yun. Kaya, hindi kami pwedeng basta-basta makialam sa mga nandun. Nung una, dun lang din kami sa same condo naghanap. Kasi 3 buildings naman yung condo na yun. Nasa tower 3 kami. And we're looking sa tower 2 or 1. Wherever. Di naman kami choosy. And in the process of looking, may mga nakakausap kaming agents. And they were saying na may reputation nga daw yung agent namin na yun na medyo after getting the money, syempre kapag na-refer niya kami dun sa owner na magre-rent doon, may makukuha siya doon na parang commission or referral na money, incentive. And after kunin, di na ina-assist yung mga nagre-rent sa mga kailangan. So, basically, we got discouraged na magstay pa doon. Kasi syempre, you're paying, hindi din mura yung condo na yun. Kasi studio unit yung kinuha namin. Kasi hindi din kami komportable sa co-living or yung sharing ng unit na room-room lang yung i-rent. Mas gusto namin na kami lang yung may access sa unit and everything. So, yun, after weeks of looking, parang hindi kami makakuha ng unit doon sa condo na yun na magmamatch sa kailangan namin, sa budget namin. So, we decided to look outside. And fortunately, nakita namin tong unit na to. Medyo magiging mas malayo sa akin kasi unlike before, doon sa lumang condo na walking distance na lang, ngayon magte-train na rin ako. And Ivan also. Take 1 ride kami ng train. So, hindi naman na kailangan mag-transfer. So, convenient pa rin. Ako, 3 stations away. While si Ivan naman, 4 stations away. Pero mas mabilis siya na nakakarating kasi mas madalas dumaan or mas madalas may dumating na train doon sa line na sinasakyan niya. Unlike me, na if I'm not mistaken, every 10 minutes or sometimes more. Pero kahit na may commute na ako this time, it's okay kasi madali lang naman. Pagbaba ko dito sa condo, mga 3-minute walk, nandun na ako sa station. Ganun din naman si Ivan kasi same station lang yun. Maghihiwalay lang kami ng train or ng line na sasakyan. So kahit na babiyahin na kami, convenient pa rin siya kasi sa baba din ng condo na to, mall siya. So malapit na kami sa grocery. We are so thrilled to think na more than 1 year na talaga kami na nag-work dito as an expat. And we didn't had the chance na makapagpa-despedidas back in the Philippines bago kami umalis kasi it all happened so fast. So, parang ilang months na rin kami dito before nalaman ng ibang friends namin. We called them. Iba naman, they thought na nagbabakasyon lang kami sa ibang bansa kasi sanay sila na paghalagala kami. So, akala nila, nagbabakasyon na naman tong dalawang to, di na naman maperme. And then one time, it's funny, I just wanna share also. Kasi meron akong friend na chinat, message ko siya. Kasi sa company where I work, there was an opening and I wanted to invite her to apply kasi I feel like gusto niya rin.
And nung chinat ko siya, hindi agad siya nag-reply. Tumawag siya. Tumawag siya to confirm na ako talaga yun kasi akala niya na-hack yung account ko and I was recruiting her for something else. And sabi niya kasi, ay, akala ko kasi nagbabakasyon lang kayo, hindi ko sineryoso yung posts mo. Nakita niya daw kasi na nagsustory ako na feeling niya out of the country siya, hindi siya sa Philippines. Pero hindi niya masyadong mind kasi madalas din naman talaga magalang yung mga tao na to eh. Pero yun, long story short, she's here already. Dumating siya nung April. Actually, dalawa silang friend ko na nandito na. Yung una, she came ng November ata. And then, ito naman, my second friend nung April lang. And then, I also invited yung friend ni Ivan na mag-work here. And luckily, nandito na rin siya nung June. So, yun. Happy naman to parang invite people into a better opportunity din. Yung pangingibang bansa kasi or pagiging expat, hindi lang naman siya puro money related. Pero more than that, of course, syempre, priority mo yung money. Pero more than that, yung experience mo to parang makihalubili with other people who has different lifestyle, culture, iba yung kinalakihan nila, iba yung stand nila in life, yung beliefs nila. You also get to know yourself better na kaya mo pala alone. Kaya mo pala makihalubilo sa mga hindi mo naman kilala. And if there's someone out there na katulad ko na dating sobrang extrovert before pre-pandemic era, sobrang friendly, I would talk to anyone, laugh with them. Pero during pandemic, parang naging introvert ako somehow. I got scared talking to strangers. I got scared going outside. I feel like there's something wrong that's gonna happen out there na hindi ko alam. Na-overcome ko na yun dito. And thank you kasi pinalibutan din talaga ako ni Lord ng mga mababait na tao. Overall, ang point ko lang naman dito ay hindi madali na mapunta sa ibang bansa. Lalo na kung nasanay ka talaga na nandun ka lang sa bansa mo. Pero hindi ka rin dapat natatakot kasi growth yun. Sabi nga nila, a fish can never grow in a pond. It has to be thrown in the sea. Although the thought of being shown somewhere you don't know and you are not familiar into is kind of scary, I would agree. Pero importante rin na subukan mo para malaman mo kung kaya mo. Anyways, hanggang dito na lang siguro sa susunod na off-delete. Bye!